Hello po mga ka-EdTech. Akin po ituturo kung paano mag-print ng mga documents dito po sa hybrid record system. So punta lang po sa menu. So meron po tayong 4 na documents na ating kalimitang piniprint pagkatapos ng quarter. So ito po ang class record. Form 1. Ang Form 1 naman po ay ito po yung mga MPS or mean, yung standard deviation or mastery level ng mga bata. So dito po yun sa Form 1. So ito po yung sa periodical test or summative test. At anumang uri ng test na kailangan po natin ng MPS or level of mastery. Then meron din po tayong rating sheet. Ito po yung binibigay natin sa mga advisors patungkol po sa grades ng mga bata sa ating subject. At consolidation. So consolidation naman po ay ito naman po yung sa advisor kung saan doon niya po inilalagay lahat ng grades ng mga advisory niya pagdating sa iba't ibang subject area. So pagdating po sa class record, hindi po itong class record mismo ang ating pong piniprint, kundi meron po tayong printable version ng class record. So punta muna po tayo sa CR Printable for example. Ang maganda po dito, oras na matutunan nyo po ito, pwede nyo na po siyang i-apply sa iba't ibang uri ng documents. Kapag tayo po magpiprint, ito lang pong settings button ang ating pong gagamitin. So automatic, basta may makita po kayong settings button, yun po ay nangahulugang print out. So pindutin nyo lang po yung settings button. So meron na po diyang step 1, step 2, step 3 at step 4. So susundan nyo lang po yung steps na yan at automatic na po nating mapiprint out ang document. So set lang po natin, for example, kung anong class, kung anong quarter, then isa-set nyo lamang po, then print single. Then automatic na po siya magpiprint. Make sure lang po na tayo connected sa printer. Kung sakali man po na tayo ay paiba-iba ng printer, may printer po tayo sa bahay at may printer sa school, at kailangan po natin magpalit ng printer, isa-set printer muna po natin. Dinanapin po natin yung printer sa kung saan man po tayo magpiprint ng ating documents. Pag okay na po yan, i-okay nyo lamang po. Pag may okay nyo po yan, ulitin nyo lang po yung step 1, step 2, step 3 at step 4. So yun lang po gagawin ninyo. Napakadali lamang po. May steps na po kayong susundan. So yan. Ngayon naman po, kung gusto niyo pong i-print out lahat ng inyong sections ng sabay-sabay, or I mean simultaneous or spontaneous, punta lang po kayo sa batch. I-tick nyo na po itong tab ng batch. Actually, hindi nyo na po kailangang iset pa yung class. Pwede na po kayo dumiretso sa step 2 kung kayo po ay magpiprint ng batch. Set nyo lang po kung anong quarter. For example, quarter 1. Then, pwede na po kayong dumirekta sa print batch. So, gagawin po nito, i-print out nyo na po lahat ng documents ninyo from class 1 up to last class po ninyo sa inyong master list or section. So yan. Ulitin ko lang po, pagdating sa batch, step 2 and step 4 lang po. Pwede dumirekta na po kayo sa dalawang options natin. Pag sa single naman po, ito po yung paisa-isa natin. Step 1, step 2, step 3, and step 4. So yan po. Ngayon naman po, kung kayo po ay mag-a-adjust ng printout natin, like for example, margin, sizes, at iba pa, punta lang po kayo sa page format. I-set nyo lang po. Pwedeng adjust to, lalagay nyo po yung percentage ng normal size kung gusto nyo pong i-print, kung malaki o maliit, lalagay nyo lang po percentage. Fit to, katulad din naman po sa printout natin, pag fit to, pag naka 1 po ito, siya po ay pwede po siya mag 2 pages. Depende po sa lapad ng ating document. Pag inalawan naman po natin, 1 ito at 1 ito, then 1 page lang po siya. So, mahirap lang po doon, posibleng masyadong maging maliit yung ating mga text na hindi po natin mabasa. Yun po ay pag 1-1. 1 page lang po yan kapag print. So, kung gusto nyo po ng malalaki, kahit 2 pages, edi tanggalin nyo lang po yung 1. Then, hayaan nyo lang po na naka 1 yung by wide at blanco po yung sa tall. Then, pag okay na po yan, pwede nyo po i-set yung sa margins natin, left, right, top, bottom, then pwede na po natin i-click yung set format. So again po, pag na-accomplish po natin ito, pwede po natin i-click yung set format. Ngayon po, kung sakali man po na hindi natin ito gagalawin, pag nag-print po tayo, automatic, kung ano man po yung default size na aking ni-ready, yun po yung magiging size niya pag print out po natin. No need pong i-set ang page format. Ito lang po ay kung sakaling masyadong maliit o masyadong malaki ang text size or may putol, so dito nyo siya isa-set. Pero pwede nyo naman po hindi na siya i-set kung sakali. Ngayon po, kung putol pa rin, meron po tayong presets. So, ang presets po ay, ito po yung sizes na akin ng dinetermine. So, depende po ito sa sizes na sa tingin ko po ay kakasya. Pag pinindot nyo po ito, automatic na po mag-a-adjust na po yung ating mga
sizes at margins. Depende po sa aking sinet na po. Kaya po siya preset. So, pwede pindutin nyo na po ito kung ayaw nyo po siyang isa-isahin. Pero kung may sarili po kayong sukat na gusto ninyo, pwede nyo naman pong iset siya manually, then click set format. So, yun po. Pwede nyo pong ipindutin yung format preset para yung akin na pong sinet ang mailagay, o kaya po pwede kayong mismo na maglagay, then i-click nyo lang po set format. So, yun po. Ngayon, kung sakaling hindi po kayo makapag-print at may problema po sa document ninyo or sa system, pwede nyo naman po siyang i-manual print. For emergency purposes lang po ito kung sakali na hindi mag-print out. So, ito na talaga yung last line of options natin. So, pwede i-click po natin step 4, then step 5. So, susundin lang po natin step 1, step 2, step 3, step 4, and step 5. Kung sakali man po na hindi gumagana itong print direct. So, yan. So, step 4, step 5. Then, pwede nyo na po siyang set manually. Ayan. So, ito po yan. Katulad din po nung kanina, pero mas mano-mano po dito. Pag niset nyo na po yan, okay na. Yung margins at ito po, niset nyo na. Okay nyo na lang. Then, pwede nyo na po siyang i-print out. So, yan. Ito po yung manual. Gagawin nyo lang po ang manual print out. Gagamitin nyo lamang po ito kung sakaling hindi gumagana ito. Pero kung gumagana naman po ito lahat, at okay na po yung size, hindi po siya putol, pwede nyo na pong i-directa yung step 1, step 2, step 3, and step 4, print na po agad. So, yun lamang po. Ito po yung aking tutorial kung sakali man po na kayo po ay nagtataka kung paano siya i-print, yung mga documents po natin i-print out natin. So, maganda po dito, pare-pareho po yung layout ng ating print settings pagdating po sa iba't ibang forms natin dito sa Hybrid. So, pare-pareho pong itsura niya. So, once na ma-master nyo po yung dito sa class record printable, ganun din po ang itsura kapag tayo po ay mag-print naman ng ibang documents. Halimbawa po, close lang natin ito. So, nasa printable class record po tayo. Punta tayo sa form 1. Tulad po na sinabi ko, kapag tayo po ay mag-print out, punta lang po tayo sa settings. Click ang settings, then ito na po yung ating print layout, or printing system. So, pwedeng sundan nyo na lang po yung step 1, step 2, step 3, and step 4. Katulad din po siya nung kanina, pipindutin nyo na lang po yung ating buttons or susundan yung ating steps. Ganon din po siya, meron din po siyang print at page format. Ngayon po, para sa naman po ang PDF, kung sakali man po na kayo po ay magpiprint out or magpiprint through PDF or ipi-PDF nyo muna bago nyo siya print out. So, susundin nyo din po yung ating steps. Step 1, step 2, step 3, step 4 ay file name. Lagyan nyo po pangalan dito. For example, ay periodical test or periodical na lang. Then, click single PDF. Ulitin ko lamang po. Isa-set muna po natin ito, class. Then, quarter. Then, step 3. Click po yan, yung set. Then, lagyan ng pangalan. Then, pindutin ng single PDF. Saan po siya pupunta? Doon po siya pupunta sa folder ng Hybrid. Pindutin nyo lang po yung folder ng Hybrid o yung shortcut ng Hybrid. Then punta lang po kayo sa PDF port. So yan. Dito po yung ating PDF. Hanapin nyo lang po yung pangalan na inyong sinet. Then okay na po yun. Pwede may PDF copy na po kayo. So yan po. Gagawin ko po ng bukod na tutorial ang sa PDF. Sakali man po. So yun naman po. Then, mapiprint out nyo na po siya automatic. Ganun din po sa ating rating sheet. Class na po automatic. Class, then step 1, step 2, then step 3. Tatlong steps lang po para ma-print ang ating rating sheets. Ganun din po sa MAPE rating sheets. So, ganun din po sa ating consolidation settings. So, napakadali po. Once ma-master nyo po kung paano mag-print ng isang document, ma-apply nyo po siya sa lahat. Kung sakali man pong hindi nyo pa napapanood ang walkthrough o kaya ang tutorials ng iba pa pong hybrid record system functions or features, pwede po kayo pumunta sa EdTechNavation YouTube channel at panoorin po ito. So yun lamang po. Thank you. Please follow my YouTube channel, EdTechNavation, my FB page, EdTechNavation, and my FB group, EdTechNation. Please follow, like, subscribe, and share. Thank you.